JL! Tawagin mo lang ang tatay mo. Kanina pa yan nagbibihis sa kwarto, hindi na nakatapos. Dinaig pang babae kung magkayak. Mahuhuli na naman yan sa trabaho. Sige po, Nay. Andyan na po pala siya. Tay, kain na po. Sabay-sabay na tayong kumain. Sabi ko sabay-sabay. Nauna na naman itong kapatid mo, JL eh. Opo, Tay. Kanina pa po yan kumakain si ate. Nakailang plato na nga po yan eh. Kaya pala nauubos ang plato natin dito sa bahay eh. Bea, hinay-hinay ka na sa pagkain, anak. Baka maubos ang mga kasangkapan natin. Wala ka namang kaagaw eh. Tignan mo ang katawan mo. Baka pumuto ka na niyan. Nakahanda naman po ang karayom at sinulid, Tay. Para kung sumabog ang tiyan ni ate, tatahin na lang po natin. Ako na naman ang nakita niyong dalawa. Huwag ka magsalita kapag puno ang bibig mo. Tignan mo tumatalsik yung mga pagkain. Baka magtampo sa atin ang kanin. Wala nang iluto ang nanay mo. At saka anak, mag-diet ka na. Ilang beses ko magsasabihin sa'yo na dapat magpapayat ka. Baka hindi ka na kumasa sa pintuan. Paano ka lalabas ng bahay? Hindi ko naman po kasalanan ng pagiging mataba eh. Nasa lahi po to ni nanay. Tingnan niyo siya oh. Pareho lang kami ng laki ng katawan. Dapat po kasi sa inyo na lang ako nagmana. Para sexy ako. Hindi ganitong parang naghihintay na lang ako ng oras na ililitsyon. Nasa pagdadiet talaga yan, ate. Huwag mo nang gayahin si nanay na ayaw mag-diet. Hindi na nga ako makain ng madami si nanay ah. Siya lang ang nagluluto palagi. Yung amoy ng niluluto niya, nabubusog na siya ron. Pero tingnan mo, hindi naman siya pumapayat. Ibig sabihin, nasa lahi talaga ang katabaan namin ni nanay. Tigilan niyo na nga yung mag-ama. Pinagkakaisahan niyo na naman si Bea. Hayaan niyo siyang kumain ng kumain. Kapag yan, nakakita ng lalaki magugustuhan niya, magda-diet din yan. Nay, parang niyo namang sinabi na walang magkakagusto sa akin kapag ganito ako kataba. Wala talaga, ate. Ako na nagsasabi sa'yo. Napaka-judgmental talaga ng mga tao. Di hindi na ako mag-aasawa. Hindi ka pwedeng hindi ka mag-asawa. Sino makakasama mo pagtanda mo? Hindi kami habang buhay na nandito para sa inyo magkapatid. Dapat magkapamilya kayo. Hindi mo rin pwedeng asahan ng kapatid mo, Bea. Hindi mo alam kung anong ugali ng babaeng ipapakilala niya sa atin para mapangasawa niya. Kailangan magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Para may mga anak at asawang titingin sa'yo. Tsaka isa pa. Maraming sakit ang pwedeng makuha pag ganyan ang katawan. Mag-diet ka na. Hoy, Bimbol! Nagkakaedad na ako pero wala akong sakit ha. Para mo namang sinabi na kapag nagkasakit ako, magiging pabigat na ako. Parang akong pinariringgan mo sa pagda-diet na yan ah. Ako po, yari na. Ano? Kakain ba kayo o magdadaldalan na lang? Ito nga't kakain na kapag hindi kami nakipag-agawan dito sa niluto mo, tsak na hindi kami makakatikim. Mukhang kayang ubusin ni Bea ang niluto mong adobo Halika na, JL. Kumain na tayo. Opo, Tay. Palaging nabubuli si Bea dahil sa kanyang panlabas na anyo. Madalas siyang tinutukso na pato o bibe. Minsan naman ay baboy o lechon dahil sa kanyang katabaan. Kahit ang mga bata sa kanilang lugar ay wala na ring pakundangan kung tuksuhin siya. Malusog na talaga si Bea mula nang siya'y isilang. Nasa lahi ng kanyang ina ang pagiging mataba. Tanggap na niya ang kanyang itsura. Pero nangangarap pa rin siyang maging maganda at sexy. Hindi lamang sa paningin ng ibang tao, kundi sa sarili na rin niyang mga mata. Dahil doon, nagpasasang ang pangarap ay gawa na niya ng paraan para magkatotoo. Hanggang sa marinig niya mula sa umpukan ng mga tsismosa sa kanilang lugar, na sa kabilang barangay daw ay may bagong tayong klinik. Isang bagong doktor daw ang dumating at nag-aalok ito ng serbisyo sa mga tao na gustong pumayata. Dahil sa kanyang narinig, bigla siyang naging interesado. Nay! Nay! Ano ba yun? Bakit ka humahangos? Saka bakit nandito ka na sa bahay? 4:00 pa lang Nagsarado ka ng maaga ng bigasan? Wala na naman pong bumibili na Bukas po magbubukas na lang ako ng maaga. Tinamad ka na naman. Ikaw talagang bata ka. Kung hindi laging inaantok ang dahilan mo, lagi ka namang tinatamad.
Sabi ko sa'yo, 7:00 ng gabi ka magsara ng tindahan. Wala na nga pong bumibili. Nakakabagot po ang tumambay dun. Wala naman akong makausap. Si JL kasi sumama dun sa truck ng rice mill para mag-deliver ng bigas. Oh, bakit ka nga pala nagmamadali kanina? Kung makatawag ka parang may sunog. Ay, kasi po kanina, habang pauwi ako, nadaan ako sa tindahan ni Aling Simang. Di ba, laging may kumpulan ng mga chismosa doon kapag ganitong oras? Ano naman ang nasagap mong chismis? Nakikiisa ka na rin sa kanila, ha? Ay, hindi po ah. Di ko naman kasalanan na marinig yun eh. Uy, ano nga yun? Sabi po nila, sa kabilang barangay daw, may bagong bukas na bagong klinik. At yung klinik na yun, para daw sa mga gustong pumayat, Nay. Hindi ba't nakakatuwa? Naku! Siguradong gagastos ka lang dyan. Tapos papayat ka dahil sa konsumisyon. Kung ano-anong ibebenta sa iyong inumin. Tapos papangakuan ka na papayat sa loob ng 1 linggo. Pero ang totoo, pitaka mo ang papayat dyan. Huwag ka ngang basta na magpapaniwala sa ganyan, Bea. Nay naman oh. Para namang ayaw niyong pumayat ako eh. O di sige, kung ayaw mo maniwala sa akin, pumunta ka. Talaga po? Basta, sinasabi ko sa'yo, huwag ka magpapauto, ha? Kung sasabihan ka na maglalabas ng malaking halaga, huwag ka na tumuloy dyan. Kung aalokin ka naman na bumili ng kung ano-anong halamang giniling lang at sabihin na inumin ang katas nun dahil yun ay pampapayat, ako na lang ang magigiling ng mga halaman na yon para sa'yo. Ang nanay talaga. Sinasabihan lang kita kasi ikaw pa naman ay utuin. Madali kang mapaniwala. Natatandaan mo ba yung may lasing na nang asar sa'yo at sinabihan kang parang diwata sa ganda? Aba, lasing yun anak. Kapag lasing, kahit poste, maganda at sexy sa kanila. Kaya huwag kang magpapauto. Ang nanay, pinaalala na naman yun. Kakainis. Basta, pupunta po ako sa klinik na yun, ha? Isama mo ang kapatid mo ha. Hindi ka pwedeng lumakad ng mag-isa. Delikado. Oo na po. Nang sumunod na araw, pumunta si Bea sa klinik na pinag-uusapan ng mga tao sa kanilang lugar. Kasama niya ang kapatid na si JL na walang ginawa kundi ang asarin siya habang nasa biyahe sila. Talaga ate? Mapapapait daw ba ng klinik na yun ng mga matataba? Hindi ko alam. Pero yun nga ang usapan. Kaya nga tayo pupunta eh. Para malaman natin kung ano ang totoo. Saan daw ba banda yun? Heto. Isinulat ko dito sa papel ang pangalan ng klinik. Nasa bungad lang daw yon sa pinakahuling kanto, sabi ng mga kapitbahay natin. Kunin mo itong papel. Ikaw na ang tumingin. Tutal, ikaw naman ang nagdadrive nitong tricycle eh. Sige, akin na. Pinakadulo? Napakalayo na nun ah. Saka maliblib na yun. Natatandaan ko ng lugar na nakasulat dito sa papel. Ito yung lugar na maraming aso. Tapos nangahabol pa talaga sila. Ha? Paano mo nalaman? Kasi nung high school pa ako, napagkatuwa namin magbabarkada na pumunta sa lugar na ito. Kasi may kaklase kami na doon nakatira. Maganda kasi ang kaklase namin yun. Crush nga namin magbabarkada yun eh. Kaso ang weirdo niya. Weirdo? Bakit mo nasabi? Kasi napakatahimik niya. Tipid gumiti. Tapos ilang sa mga tao. Kapag nilapitan mo para kausapin, umiiwas. Tapos tumatakbo kagad. Parang itinatago niya yung mata niya. Kasi magandang mata niya eh. Totoo, kakaiba ang kulay. Kaso kapag tinignan mo siya sa mata, umiiwas siya. Talaga? Nasaan na siya ngayon? Hindi naman siya nakatapos sa school namin eh. Ang sabi ng iba, nag-transfer daw. Tapos wala na nga siya sa lugar nila. Dinala raw siya sa ibang probinsya sabi nung napagtanungan namin. Kaya mula noon hindi na ako nagpunta sa lugar na ito. Nakakatakot kasi. Bakit naman nakakatakot? Sa dami ba naman ang aso na nagkalat sa daan eh. Para mas marami pa ang aso kaysa sa tao eh. Mahilig sila mag-alaga ng hayop. Tapos sa mga aso nila, kakaiba rin. Ha? Paano kakaiba? Kakaibang tumingin. Tahimik. Hindi naman tumatahol, pero nananakmal na lang bigla. Nakita kasi namin bigla na lang sinakmal ang isang manok. Kinain talaga. Ang haba at ang tulis sa mga ngipin. Saka, kakaiba kung kumain ng mga aso na yun. Parang hinihigop mo ng dugo bago kinakain ng laman ng manok. Sus!
Tinatakot mo lang ako eh. Para hindi na tayo tumuloy sa klinik. Hindi talagang naranasan namin yun. Hindi ko naman sinabing maniwala ka eh. Tsaka malay mo, pagdating natin dun, iba na ang itsura ngayon. Kung sa bagay, tama ka. Pero nagdala ka pa rin ng arnis ha? Tapos kanina, nakita kitang naglagay ng itak sa compartment nitong tricycle. Pamproteksyon lang yan sa mga aso. Nakakatakot naman talaga eh. Baka mamaya makagat tayo at maapektuhan ng rabies. Mas mabuti na yung handa. Kapag nagtangkang mangagat ng mga aso, iitakin ko talaga sila. Huy, masyado kang marahas. Ilang minuto ang lumipas at narating na rin nila ang klinik. Ipinarada ni JL ang kanilang tricycle sa harap ng klinika at sinamahan ng kapatid sa pagpasok sa loob. Sinalubong sila ng isang babaeng nasa 40 anyos na. Nakasuot ito ng puting uniforme at nakangiti silang kinausap. Pero ang ngiting yun ay nagpataas sa balahibo ng magkapatid. Magandang araw sa inyo. Ako ang assistant ni Doc. Tawagin niyo na lang ako Mrs. Dolor. O Ate Dolor, bahala na kayo. Hello po. Ako naman po si Bea. At siya po ang kapatid kong si JL. Kumusta kayo? Maupo muna kayo. Si Doc ay nasa opisina niya at kinakausap ang isang kliyente. Ano pala ang pakay ninyo dito sa aming klinik? Marami kaming pwedeng i-offer sa inyo, pero baka nag-i-inquire pa lang kayo. Wala namang problema. Magtanong lang kayo at sasagutin ko ang mga yan. Ate, nakakakilabot naman siyang tumingin tsaka ngumiti. Para tayong lalamunin ng buo dito. Umuwi na lang kaya tayo. Tumigil ka nga. Para kakausapin lang naman natin siya. Tsaka, huwag kang magpahalata na natatakot ka. Nakakahiya ka. Kaya lalaki mong tao, duwag ka. Ate Dolor, ang totoo po niyan, taga kabilang barangay pa po kami. Nagpunta lang po kami para tanungin kung totoo po bang ang klinik na ito ay kayang magpapayat ng matatabang kagaya ko. Oo naman. Itinayo talaga ito para sa mga taong gustong pumayat. Si Doc nag-aral ng medisina para doon. Bihasa na siya sa ganitong larangan. Sa katunayan, mayroon din siyang klinika sa Manila. Pero sa ngayon, ang naroon ay ang kapwa-doktor niyang namamahala. Mas gusto kasi niyang magbigay ng serbisyo dito sa probinsya. Kung hindi niyo na itatanong, dito na ipinanganak si Doktora Valdez. Ikaw ba, Iha? Gusto mong pumayat? Naku, nakakahiyaman pong sabihin pero ganun na nga po. Sa tingin ko po kasi kahit anong diet ang gawin ko, hindi na talaga ako magiging sexy. Nasa lahi na po kasi namin ang maging tabain. Kahit wala na yata kaming pagkain sa bahay tataba pa rin ako. Pwes, tama ang lugar na pinuntahan ninyo. Dahil dito sa klinika na ito, nagsasagawa kami ng liposuction. Liposuction? Ano po yun? Isa itong gawain kung saan hinihigop ng makina ang taba. Kaya hindi na kailangang maghirap pa. Mahihiga ka lang sa higaan at kami na ang bahala. Magiging sexy ka, Iha, kagaya ng iyong pinapangarap. Mukha pong masakit ang sinasabi niyong liposuction Nagkakamali ka, binata. Wala itong sakit na mararamdaman dahil gagamitan naman ng anesthesia. Anesthesia? Oo, isa itong gamot para mamanhid ang katawan mo nang sa ganon, wala kang mararamdamang sakit. Mukhang napapaniwala ka na ate Magaling lang siya magsalita at manghikayat. Pero duda ako sa kanya. Pwede ba, JL? Doktor ang gagawa. Nakapag-aral yun. Dapat tayong magtiwala sa kanya. Ito na ang hinihintay ko. Papayat na ako sa wakas. Mawalang galang na po. Magkano naman pong singil si ganyan? Magandang tanong, Iho. Dahil nakahabol kayo sa aming promo, magkakaroon kayo ng 50% discount. Heto ang kontrata. Basahin ninyong mabuti. Nakasulat na yan sa Tagalog kaya maiintindihan ninyong mabuti. Kapag nakapagpasya ka na, Iha, pirmahan mo ang kontrata. Tama po kayo. Ang galing naman ng nakaimbento niyan.
Habang binabasa ng magkapatid ang kontratang ibinigay sa kanila, lumabas naman ang isang babae mula sa opisina ng doktora. Lalong naengganyo si Bea na magpalaypo sa aksyon dahil tuwang-tuwa ang babaeng naging pasyente. Pagkaalis nito ay kinuwento naman ni Mrs. Dolor na dati raw ay mataba rin ang babaeng yun. Pero dahil sa tulong ng doktora, ay nakuha niya ang kagandahan ng katawan na pangarap niya. Hinagod pa ni Bea ng tingin ng papalayong babae. Nakaramdam siya ng inggit sa katawan nitong may kurba. Dahil doon ay nagpasa siyang magpaliposuction. Kahit anong pigil ng kapatid sa kanya, ay hindi siya nakinig. Pangarap niyang gumanda at maging sexy. Kaya sa tingin niya ay doon makakamta ng kagustuhang yun. Kinagabihan hindi makatulog si Bea sa tuwa dahil sa kakaisip sa schedule niya sa liposuction. Ano ate? Bakit dilat ka pa? Mukhang umaatras ka na yata. Ha? Hindi Iniisip ko lang kung... Kung ako sa'yo, huwag ka lang tumuloy. Alam ko na napansin mo rin yung kakaibang pakikitungo ng babaeng yun. Si Mrs. Dolor ba? Ang mata niya kapag nakikipag-usap sa atin, di naman makatingin ng diretso eh. Malikot ang mga mata niya, tapos malikot din ang kilos. Parang hindi mapakali sa isang tabi. Baka naman ganun lang siya. Masyado ka namang judgmental, JL. Mabait naman siya eh. Mabait? Tama nga si nanay, madali kang utuin. Hoy, hindi Gusto ko talagang pumayat na. Si doktora nga lumabas sa opisina niya eh. Tapos sinagod ka ng tingin. Parang gusto lang sipsipin ang taba mo sa katawan eh. Huy, ano ka ba naman? Di mo kasi napansin ang mga kakaiba nilang kinikilo sa ate eh. Duda talaga akong gagawa ng mabuti yung mga yun. Huwag ka nang tumuloy dun. Ayos lang naman kahit hindi ka na pumunta sa schedule na ibinigay niya sa'yo. Mag-diet ka na lang. Mas okay pa yun. Ginawa ko na nga yan dati, di ba? Wala namang nangyari. Tsaka, pinayagan na rin ako ni nanay at tatay. Ikaw lang talaga ang tumututol. Napansin mo ba yung babaeng lumabas sa opisina ni Doc kanina? Grabe yung tuwa niya, di ba? Parang nanalo sa loto. Palagay ko, magiging masaya rin ako pagkatapos nilang alisin ang lahat ng tabako sa katawan. Oh, nakita mo tong bilbil ko na to? Wala ka nang mapipisil sa akin na ganito. Hindi mo na ako maaasar. Sus! Kapag hindi ka nag-diet, tataba ka pa rin ulit. Hihigupin lang ng makina ang mga taba mo sa katawan eh. Pero babalik pa rin yan kapag kumain ka ng kumain. Magsasayang ka lang ng pera. Ang laki na nga kaya ng discount. Tsaka suportado ako ni nanay. Binigyan niya nga ako ng pera eh. Naiinggit ka lang. Ako? Naiinggit? Oo. Ba't naman ako maiinggit sa'yo? Wala namang sisip-sipin na taba sa katawan ko eh. Naiinggit ka kasi ako binigyan ni nanay ng pera pampaliposuction. Ikaw, di ka binibigyan ng pera pambili ng gusto mong motor. Hindi ako naiinggit no. Saka isa pa, nag-iipon ako ng pambili ng motor ko. Talaga lang ha? Talaga. Nang sumapit ang unang session ng pagpapalaypo ni Bea, mag-isa lamang siyang pumunta roon dahil may pasok sa trabaho si JL bilang driver ng truck sa rice mill. Nangako naman ang kapatid na susunduin siya kapag uuwi na. Halos 1 oras ang itinagal ang operasyon sa kanya. Nagising siya dahil naramdaman niyang may gumagalaw sa kanyang tabi. Oh, gising ka na pala. Kumusta ka na? Hindi po ako makagalaw ng maayos. Ganyan talaga kasi may anesthesia ka. Pilitin mo lang igalaw ang paa at katawan mo para tuluyang mawala ang pamamanhid. Maya-maya, magiging ayos na rin ang pakiramdam mo. Si Doc po, nasaan? Nagpapahinga lang siya. Napagod din ng husto si Doc dahil sa dami ng tinanggal na taba sa katawan mo. Pero mamaya darating yon para kumustahin ka. Sige, dito ka muna ha. May gagawin lang ako saglit. Babalikan din kita. Magpahinga ka lang dyan. Pagkaalis ng babae, ay iginala ni Bea ang paningin sa kabuuan ng silid. Malinis ito at puro gamit lamang sa klinik ang naroon. Pero nakakaamoy siya ng masangsang at parang nabubulok na laman. Nakakarinig din siya ng kakaibang ingay. Parang may sumisipsip ng kung anong likido. Pero dahil sa pamamanhid pa ng kanyang katawan ay hindi siya makakilos na maayos. Ilang minuto pang lumipas ay pumasok na ang doktor para kausapin siya.
Marami itong ibinilin sa kanya at tinanda niya ang lahat ng iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, ay dumating na rin ang kapatid niya para sunduin siya. Pinayagan na siyang umuwi dahil nakakagalaw na ng maayos. Ilang araw din siyang nagpagaling matapos ang liposuction. Panay ang tingin niya sa salamin dahil nakikita na niya ang resulta sa unang session pa lamang. Ano ba yan, ate? Kanina ka pa pabalik-balik sa salamin. Di ka ba nagsasawa sa kakatingin sa sarili mo? Siyempre, hindi. Sino ba namang hindi matutuwa kung ganitong unti-unting nakikita na sexy na siya, ha? Oh, tingnan mo ang katawan ko. Nagkakakorte na, di ba? Ay, nako, ang galing talaga ni Doc. Mabait pa. La, tinanggalan pa lang ng konting taba, sexy na raw. Nagpapauto ko talaga sa kanila. Ito naman, masyado ka namang kontrabida. Hindi mo talaga mapapansin ang pagkakaiba dahil palagi mo akong nakikita. Basta, excited na ako sa susunod na session. Magkano kayang uubusin mong pera dyan? Sana nga talaga makuha mo yung katawan na gusto mo. Para maging masaya ka na. At hindi masayang ang perang inipon ni nanay para sa'yo. Mabuti na lang at gusto ko talagang makitang pumait ni tatay at nanay. Kaya suportado ka. Oo, suportado nila ako. Ikaw lang naman ang hindi eh. Hindi naman sa hindi kita sinusuportahan. Naniniwala lang ako na dapat tanggapin mo kung ano ka. Kung ano itsura mo. Hindi ka naman pangit eh. Mataba ka lang. Pero nakukuha naman ng pagpapapayat sa pag-exercise at diet eh. Matagal nga lang. Pero kailangan ng tiyaga. Basta. Itutuloy-tuloy ko to hanggang sa sumeksi na ako. Ihatid mo uli ako dun sa susunod na schedule ng session ko, ha? Tapos, sunduin mo uli ako pagkatapos. Ano pa nga bang magagawa ko? Pero huwag mo akong asa na aantayin kita hanggang matapos ha. Nakakainip kaya. Tagal mo rin dun oh. Oo, alam ko namang mainipin ka eh. Kaya nga balikan mo na lang ako. Nang sumunod na schedule ni Bea sa liposuction, mas excited na siya kaysa nung una na may halong kaba. Ang nasa isip na lamang niya ay magiging maganda at sexy siya at hindi natutuksohin ng iba. Matapos siyang injeksyonan ng general anesthesia, sinimula na siyang galawin ng doktora. Kasama rin si Mrs. Dolor na assistant. Pero napansin ni Bea na hindi tumalabang antok sa kanya. Kaya habang isinasagawa ang liposuction, tinig na dinig niya ang usapan ng dalawa. Nako, tingnan mo, Doc. Tiba-tiba na naman tayo nito. Tuwang-tuwa talaga ako kapag ang pasyente natin ay ganito kataba. Bukod sa marami tayong nakukuhang taba, nakakahigop din tayo ng dugo ng libre. Oo, tama ka. Kaya nga hindi ko rin siya pinapayuhan na mag-diet eh. Parang kinukuha nating taba sa kanya, mapapalitan agad. Mabilis pa naman siyang maniwala na hindi na kailangan ng pagda-diet. Kasi sa siyensya lang makukuha na niya ang katawan na gusto niya. Tuwang-tuwa rin ako nung unang session natin sa kanya eh. Ang dami kong nakuhang taba. Kaya ang dami kong nagawang langis. Nasubukan mo na ba, Doc? Ang langis na ginawa mo mula sa taba niya? Mahusay ba ang kalidad? Oo, napakahusay ng kalidad ng langis na yon. Bata pa kasi siya at ang taba niya puro pa. Napansin mo ba ang buhok ko kanina? Napakakintab, di ba? Pinahiran ko ng langis na ginawa ko. Kaya pala angat na angat ang ganda ng buhok mo, Dok. Baka naman pwede mo rin akong patikimin ng langis na yan. Maganda rin ba yan sa kutis? Oo naman, bibigyan kita. Sinubukan ko rin ipahid sa balat ko eh. Iba talaga ang nagagawa ng langis na mula sa taba ng tao. Para tong sunscreen para sa mga kagaya natin mandarangkal. Hindi ako nasasaktan sa sikat ng araw. Kaya kailangan nating makakuha pa ng maraming taba ng tao. Para marami ang magawa kong langis at makapagbenta tayo sa mga kauri natin. Pero dapat ganitong kalidad ang makuha natin. Naku, magandang ideya yan, Dok. Mahusay ka talaga mag-isip ng negosyo. Yayaman na tayo nito. At isa pa, libre tayo sa pagkain kagaya nitong ginagawa natin. Habang kinukuha natin ang taba sa katawan niya,
Nakakasipsip din tayo ng dugo niya nang hindi namamalayan. Pero huwag ka masyadong matuwa. Baka maubos mo na naman ang dugo niya. Kagaya nung isang pasyente natin na namatay dahil naubusan ng dugo. Mabuti na lang talaga at madaling mapaniwala ang mga tao dito sa probinsya. Wala kasi silang ganong kaalaman sa medisina eh. Oo nga pala. Kailangan ko ring maghinay-hinay sa pagsipsip ng dugo niya para hindi siya magkasakit at tuluyang maghina. Dapat makahanap pa tayo ng kasing taba niya at kasing bata para talagang ganitong kalidad ng taba at dugo ang makuha natin. Ang sarap talaga ng dugo ng mga kabataan. Sariwang sariwa. Tama, yan din dapat ang tinatrabaho mo. Hayaan mo, Dok. Magpapakalat ulit ako ng mga balitang papabor sa atin at ang babaeng ito, siya rin ang magdadala ng balita na yun. Dahil naniniwala siyang mahusay kang doktor. Ikukwento niya sa ibang husay mo at siya na mismo ang magre-rekomenda sa ibang tao na pumunta dito. Sige, ikaw na ang bahala sa bagay na yan. Tapusin na natin to para makapagpahinga tayo na maaga. Tigilan mo na ang pagsipsip ng dugo dyan. Asikasuhin na natin siya. Linisin na natin ang katawan niya. Ay, sige po, Dok. Dahil sa mga narinig ni Bea, hindi niya alam kung totoo ba yun o panaginip lamang. Kaya hinintay niya ang oras na mga kadilat na siya. Una niyang tinignan ng paligid ang siya'y nakakagalaw na. Kagaya ng dati, wala pa rin kakaiba sa loob ng klinika. Pero imbis na si Mrs. Dolor ang bumungad sa kanyang paningin, ang doktora ang kanyang nakita. Natatakot siya dahil sa kanyang mga narinig habang nasa ilalim ng proseso ng paglaliposuction. Pero ang mukha ng babae napakaamo. Ang ngiti nito ay nagpakalma sa kanya. Kumusta ka na? Alam mo bang napahaba ang tulog mo ngayon? Po? Bakit po? Normal ba yun? Napahaba raw ang tulog ko. Alam kong hindi ako nakatulog. Hindi lang ako makagalaw dahil sa anesthesia. Pero yung narinig kong usapan nila, totoo ba yun? O gawa na lang ng isip ko? Ay, bigla tuloy akong kinilabutan. Oo naman, normal yun. Kasi nagpapahinga ang katawan mo. Mas maganda nga ang ganun eh. Ibig sabihin, unti-unti nang nasasanay ang katawan mo sa ginagawa natin. Doc, Ano yun? mga ilang session pa po ang dapat gawin. Hindi pa ba tayo tapos? Baka po makuha na sa pagdadayet ang kasunod. Yun na lang po siguro ang gagawin ko. Naku, hindi pwede. Ang session dapat tapusin. Kapag hindi ito natapos, mabilis na babalik ang pagtaba mo. Kailangan makuha natin ang lahat ng taba mo sa katawan. Kasi po, parang nanaginip ako kanina. Panaginip? Tungkol saan? Wala po. Hindi naman po importante. Natakot ka siguro dahil sa panaginip mo. Alam mo, ang panaginip, kabaliktaran niya ng realidad. Kasi gawa lang yan ng utak natin habang tulog tayo. Tingnan mo ang taba na nakalagay sa babasaging galon na yon. Nakikita mo ba? Mas konti na ang nakuha namin ngayon kaysa nung una. Ibig sabihin, nauubos na ang taba sa katawan mo. Kapag naubos na, papayat ka na. Masusuot mo na ang mga damit na gusto mo. Siya nga po pala. Ano po ang ginagawa niyo sa mga taba ng tao na nakukuha niyo? Ha? Siyempre ibabaon sa lupa. Kailangan itong itapon ng maingat para ligtas ang mga tao sa kontaminasyon. Ganun po ba? Mukhang ang kakaiba ang naging panaginip mo ah. Oo nga pala, ang kapatid mo kanina pa naghihintay. Hayun nga't nililibang ni Mrs. Dolor para hindi mainip. Kapag kaya mo nang tumayo, pwede ka nang umuwi. At huwag mo kalimutan ha. Kumain ka agad at uminom ng mainit na sabaw para bumalik ang lakas mo. Napagod ka ng gusto ngayon eh. Sige po. Simula nang bumiyahe sila hanggang sa pag-uwi ng bahay, nanibago kay Bea ang kapatid niya dahil nanatili siyang tahimik.
Kahit ang pagkain na hindi niya nagalawa. Malalim ang iniisip ng dalaga at malayo ang tanawa. Kaya hindi na nakatiis si JL. Habang nagpapantok sila, ay nagtanong na ito. Ate, ano nangyari sa klinik kanina? Ha? Bakit mo na itanong? Simula kasi nung sunduin kita hanggang ngayon, ang tahimik mo na. Saka, parang ang lalim ng iniisip mo. Hindi ko alam, JL. Nung hindi mo alam ate, may ginawa ba sila sa'yo? Hindi ko alam. Ano ba naman yan? Alam mo kasi, hindi ko alam kung nananaginip ako o gising talaga. Pero kasi, dinig na dinig ko ang usapan ni Doc at ni Ate Dolor. Bakit? Ano bang sabi nila? Hindi daw nila ako pinapapayat, JL. Kinukuha nila ang tabako kasi ginagawa nilang langis. Tapos, sinisip-sip pa nila ang dugo ko habang tulog ako. 100% na panaginip yan ate. Sino namang taong sisip-sip ng dugo, Aber? Kahit masama ang kutob ko sa dalawang yon, imposible naman yung sinasabi mo. Yun na nga eh. Imposible talaga. Kaya malamang nanaginip lang ako. Pero hindi ko maalis sa isip ang sinabi nilang mga mandarangkal sila. Ano? Mandarangkal? Oo daw. Di ko nga alam kung ano yun eh. Narinig ko na yan eh. Talaga? Saan? Sa tropa ko sa rice mill. Minsan kasi pinag-uusapan nila bilang katuwaan sa inuman ng mga aswang-aswang. Ang sabi ng isa kong tropa, sa probinsya daw nila, may aswang daw na tinatawag nilang mandarangkal. Babaeng maganda raw yun na sumisip-sip ng dugo. Yan nga. Narinig kong pinag-usapan nila na sumisip-sip nga sila ng dugo sa mga pasyente nila. Sabi pa nga ni Doc, may isa raw silang pasyente na namatay kasi naubusan ng dugo kakasipsip nila. Mabuti na lang daw at doktor siya. Madaling maipaliwanag ang nangyari kasi ang mga tao raw dito, bukod sa hindi makaintindi ng medisina, madali raw paniwalain. Naku ate, kung panaginip man yan o hindi, senyalis yan na dapat ka nang tumigil sa kaibangan mo. Tama na yung pagpapalaipo mo. Oo nga, pumayat ka ng konti. Pero tignan mo naman yung katawan mo. Para kang nawawalan ng sigla. Namumutla ka na oh. Kahit kain ka ng kain, para ka pa rin lantang gulay. Nararamdaman ko na nga rin yan eh. Habang tumatagal, para akong nanghihina. Kaya lang, ano? sabi ni Doc, hindi raw pwedeng hindi tapusin ang session. Delikado raw. Bakit daw? Mas malala raw ang balik. Hay naku, huwag kang makinig sa kanila. Isipin mong sarili mo. Huwag ka nang bumalik doon ha. Hindi na kita ihahatid doon. Ay naku, pag-iisipan ko muna. Anong pag-iisipan? Hindi. Tama na ang kalokohan mong yan. Ilang araw ding nag-isip si Bea sa gagawin niyang pagpapasya. Ilang araw na lang ay schedule niya na uli sa session na. Pero nagdadalawang isip na siyang pumunta. Pero sa tuwing nahaharap siya sa salamin nakikita niya ang pagbabago ng kanyang itsura. Malaki na rin ang ipinayat niya. Napapangiti siya dahil nakikita na niyang lumilitaw ang kurba ng kanyang katawan. Naku! Nananalamin ka na naman dyan. Tama na yan at mababasag na ang salamin natin. Lumabas-labas ka nga ng bahay. Pumunta ka dun sa tindahan natin ng bigas. Bakit po, Nay? Nakalimutan kasi ng tatay mo itong pagkain niya sa pananghalian. Siya kasi ang pinagbantay ko ron dahil wala naman siyang pasok sa trabaho. Kakamadali niyang pumunta. Nakalimutan ito. Dalhin mo nga sa ama mo itong pagkain niya. Sige po, Nay. Akin na po. Sakto rin po at gusto kong maglakad-lakad. Oo, tama. Para maarawan ka naman. Mula nang pumunta-punta ka ron sa klinik na yun hindi ka na naglalalabas ng bahay. Tingnan mo, ang putla mo na. Hala, sige na, lumakad ka na. Opo. Habang naglalakad si Bea, napansin niya mga mapanuring tingin ng mga tao. Hinahagod nila ng tingin ang katawan niya. Na para bang nagtataka sila kung bakit bigla na lamang nagbago ang itsura niya. Alam naman niyang dahil sa mga tsismosa ay kumalat na sa kanilang lugar ang ginagawa niyang pagpapalaypo. Pero nagtataka pa rin siya sa tingin ng mga ito na para bang mali ang kanyang ginawa. Hindi na lamang niya pinansin ang mga ito at nagpatuloy na lamang sa paglalakad papunta sa pwesto ng kanilang tindahan. Maya-maya ay may bumusin ang sasakyan
dahilan para mabilis siyang mapatabi sa gilid ng daan. Nagulat siya dahil huminto ang sasakyan at nagbukas ang pinto nito sa kanyang tapat. Ate Dolor? Dok? Bakit po? Hindi kayo nagbukas ng klinik? Ay, syempre naman. May rest day rin kami. Saan ka pala pupunta? Po? Doon lang po sa tindahan namin. Dadalhan ko lang po si tatay ng pagkain. Oh, tama. Sumakay ka na para hindi ka na maglakad. Ang tirik ng sikat ng araw oh. Naku, wag na ho. Nakakahiya naman. Tsaka malapit lang naman po Doon lang sa ikalawang kanto yon. Sumakay ka na, Miss Bea. Dadaan din naman kami ron Kasi po... Sige na, huwag ka na mahiya. Halika na. Hindi na siya nakatanggi dahil hinatak na siya ni Mrs. Dolor papasok sa sasakyan. Ilang na ilang siya pagkaupo dahil mamahalin ang sasakyan ng doktora. Panay ang salita ng dalawa na parabang inaaliw siya. Kaya nginingitian na lamang niya ang mga ito. Pero hindi siya mapakali dahil sa kakaibang amoy na kanyang nalalanghap. Oh, bakit? May problema ba? Parang hindi ka mapakali. Pasensya na po. May naaamoy lang po kasi ako na parang hindi pamilyar sa akin. Ngayon ko lang ito naamoy. Pero mabango po Baka yung pabango sa kotse. Pasensya na, masakit ba sa ilong? Hindi kasi pare-pareho ang pang-amoy ng tao Yan kasi ang paborito kong pabango. Ito, amuyin mo. Mag-spray ka ng konti. Ha? Sige po. Mabango po ang amoy. Kakaiba lang talaga. Parang nakaka-relax. Ibig sabihin, pareho kayo ng taste ni Doc sa pabango? Ako kasi hindi ko gusto yan Iba ang amoy na gusto ko. Talaga po? Ano naman pong amoy yun? Yung amoy mo. Po? Ang ibig kong sabihin, yung pabango na ginagamit mo. Naku, mumurahin lang po ito. Sa palengke ko lang po nabibili. Yun nga, matipid din kasi ako. Mauubos din naman ang pabango. Bakit ka bibili ng mahal? Sayang ang pera. Pero si Doc, may pera yan kaya kayang bumili ng mamahaling pabango. Ganun po ba? Dito na lang po ako. Pakihinto na lang po sa tabi. Dito na ba? Heto na po ang pabango nyo, Doc. Salamat po Sa'yo na ang pabango na yan, Miss Bea. Ho? Pero... Marami pa akong ganyan sa bahay. Naku, salamat po, Doc. Oo nga pala. Huwag mong kalimutan ang next session natin, ha? Huwag kang papalya dahil mahalaga yon. Masisira ang ginagawa natin kapag huminto ka. Mawawalan ng saysay ang sinimulan natin. Kasi po, Doc... Bakit? May problema ba? Ano po kasi... wala na po kaming pera. Ganun ba? Naiintindihan ko. Pero dahil mas iniisip kita kaysa sa pera na kinikita sa klinik, pag-usapan natin ang tungkol dito. Handa kong bigyan ka ng another option. Pwede mong hulugan na lang ang bayad kapag may pera ka na. Patapos na naman tayo, Miss Bea Mas mahalaga na tapusin natin to. Tignan mo ang katawan mo. Nasusuot mo na ang damit na nagpapalitaw ng kurba ng katawan mo. Gumaganda na rin ang hugis ng mukha mo Nako, huwag ka na mag-isip, Iha. Minsan lang magbigay ng ganyang offer si Doc. Sa katunayan, ikaw lang ang inalok niya ng ganyan. Mabait kasi yan si Doc. O paano, alis na kami ha? Pag-isipan mo. Pumunta ka na lang sa klinik. Nandun lang naman kami Sige po. Salamat po uli sa paghatid. Sige, ingat ka. Magdala ka ng payong sa susunod ha. Sayang ang kutis mo. Opo. Salamat po. Tinanaw pa ni Bea ang sasakyan habang papalayo ito. Nag-iisip na naman siya kung tutuloy ba sa kanilang session o hindi. Idinahilan na lamang niya ang pera para hindi na siya kulitin ng dalawa.
Pero ang paghahangad niya na gumanda pa ang katawan ang nagtutulak sa kanya na balik-balikan ng klinik. Ano ate? Akala ko ba ayos na tayo? Di ba hindi ka napupunta ron? Kasi JL, sayang nga naman kung hindi ko tatapusin ang session. Mababaliwala ang ginagawa kong pagpapapayat. Naku ate, napatigas ng ulo mo. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka napapahamak, no? Mababait naman sila, JL. Tingnan mo, binigyan pa nga ako ni Doc ng mamahaling pabango eh. Ang bango-bango nito oh. Iba talaga kapag mayaman. Oy, amuyin mo, isprayan kita. Ano ba yan? Anong mabango dyan? Ang sangsang ng amoy. Nakakasuka. Ay, hindi ka nababanguhan? Kung sa bagay, sabi ni Doc, iba-iba ang pang-amoy ng tao. Paniwalang paniwala ka talaga sa kanila. Itapon mo nga yan. Ikaw lang nababanguhan eh. Akin na nga. Tatapon ko. Ano ka ba? Akin na nga yan! Bakit mo inagaw? Hindi naman yan sa'yo ibinigay eh. Kung ayaw mo, edi wag ka nang gumamit nito. Ayoko talagang gumamit niyan. Kaso kapag ginagamit mo, naaamoy ko. Kasi nasa iisang kwarto lang tayo. Edi wag mo nang amuyin. Paano kaya yun? Aalisin ko muna yung ilong ko tapos itatago? Para hindi ko mamoy yung pabango mong kasing sangsang ng patay na hayop? Ano ba yung ingay na yan? Dadalawa lamang kayo dyan sa kwarto. Ang sigawan nyo, abot sa kanto. Kasi tay, itong si JL eh. Pakialamero. Ako pa talaga? Sige, ipaamoy mo kita tayo yung pabango mo. Kung mababanguhan siya. Talaga? Sige tay, ikaw nga po. Amuyin niyo ito. Oh, hindi ba ang bango? JL, kung ano man ang trip ng kapatid mo, wag mo nang pansinin. Para hindi na kayo nag-aaway. Ikaw, Bea, kung saan mo man nakuha yung pabango mong yan, ibalik mo na lang doon, anak. Mukhang nakakamaga ng ilong eh. O ano, mabango? Ikaw lang nababanguhan, ate. Che, hindi kasi kayo sanay sa mamahaling pabango. Tama na nga yan. Halin na kayo at maghapunan na tayo. Dali adyot, baka sumigaw na naman ang tren. Ayaw pa naman nun ang pinagtataga ng pagkain. Kahit nasa hapag na sila, ay nagrereklamo na rin ang mga magulang ni Bea dahil sa masangsang na amoy ng kanyang pabango. Halos ipaligo niya na sa katawan. Pero lalo siyang nainis dahil mabango naman ito sa kanyang pang-amoy. Kaya nagtataka siya kung bakit nababahuan ang kanyang pamilya. Araw-araw ay para na siyang naaadik sa pabango. Hindi niya na ito ini-spray sa katawan para hindi siya pagalitan. Pero madalas naman niyang sinisinghot. Dumating ang araw na kailangan na niyang pumunta sa klinik. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang pamilya, lalo na sa kapatid. Dahil alam niyang pipigilan lamang siya nito. Balak lamang niya makipag-usap sa doktor tungkol sa alok nitong hulugan sa pagbabayad. Pero ang pag-uusap ay nauwi na naman sa isang sesyon. Napapayag siya na tapusin ang liposuction at sa huli na lamang niya huhulugan ang bayad. Pero sa pagtatapos ng kanilang session sa araw na yun, para siyang lutang ng magising. Sobrang gaan ang kanyang katawan na para bang nakalutang sa hangin. Dok, bakit po ganito ang pakiramdam ko? Hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Dahil yan sa anesthesia. Hindi ka pa rin ba nasasanay? Pero, naigagalaw ko na naman po ang katawan ko eh. Sobrang gaan lang. Para akong hindi nakatapak sa sahig oh. Normal lang yan. Maya-maya magiging okay din yan. Magpahinga ka lang, iha. Mamaya babalik na rin sa normal ang pakiramdam mo. Hindi ho kaya nasosobrahan na ako sa ginagawa natin. Nasosobrahan? Ikaw talaga, palabiro ka. Alam ni Doc ang ginagawa niya. Matagal na niyang negosyo ito. Oo nga pala. Ubus na ba yung pabango mo? Meron pa ako dito. Bibigyan pa kita, magsabi ka lang. Ay, hindi ko naman po nagagamit, Doc. Meron pa po sa bahay. Hindi mo nagagamit? Bakit? Ho? Kasi po, nagagalit po ang pamilya ko. Ang baho daw po ng amoy. Kaya ang ginagawa ko po, sinisinghot ko na lang. Nababanguhan po kasi ako eh. Hinahanap-hanap na ng ilong ko. Sinisinghot naman pala, Doc. Hindi na masama. Ang mahalaga ay naaamoy niya. Ho? Ang ibig kong sabihin,
Kahit sino naman maiinis din kapag binigyan mo ng isang bagay tapos hindi naman pala nagagamit. Pasensya na po. Pasensya na rin kung medyo tumaas ang boses ko ha. Alam mo kasi, ang pabango na yon gawa ng kaibigan kong doktor na nasa Manila. Ipinagmamalaki ko ang husay niya sa paggagawa ng pabango. Kaya namimigay ako. Kapag nagustuhan yun, tsak bibili, di ba? Di makakatulong na ako sa pangarap ng kaibigan ko na makilala ang pabango niya. Ah, ganun po pala. Tama naman po kayo. Sige po, kapag po ubos na, magsasabi ako. Sige, huwag kang mahihiya ah. Pero baka po kasi ibinibenta nyo yun. Hindi naman, personal kong gamit yon. Ah, ganun po ba? Sige po. Nang makauwi si Bea, makailang beses siyang nagpabaling-baling sa higaan. Hindi siya mapakali. Hindi rin siya makatulog. Init na init ang pakiramdam niya. Uhaw na uhaw pa. Kaya tumayo siya para pumunta sa kusina. Habang naglalakad ay dinukot niya sa bulsa ng suit niyang pajama ang pabangong ibinigay ng doktora. Sininghot-singot niya ito sa pag-aakalang makakaginhawa sa kakaiba niyang pakiramdam. Nang buksan niya ang ilaw sa sala pagkalabas ng silid, napapikit siya sa matinding liwanag ng ilaw na nagpasilaw sa kanyang mga mata. Kasunod nun ang panlalambot ng kanyang tuhod. Dahilan para hindi niya mapigilan ang sarili na bumagsak sa sahig. Amoy na amoy niya ang pabango. At sa tingin niya ito ang nagpapahina sa kanya. Nararamdaman niyang para na siyang hihimatayin, pero nilalabanan niya. Humikit siya para pakalmahin ang sarili. Habang nakapikit ay may nadidinig siyang kakaibang mga boses na nagkakasiyahan. Dahan-dahan siyang dumilat at hinagilap yun ang tingin. Kitang-kita niya ang mga kababaihang sumasayaw. Sobrang ganda ng itsura nila at perpekto ang hugis ng katawan. Nang makita siya ng isang babae, ay inilahad nito ang kanyang kamay para ayain siyang sumali sa kanila. Dahil sa katuwaan, hindi na siya nagtaka kung nasaan siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Nakipagsayawan siya at hindi na namalaya ng oras. Hanggang sa bigla siyang nakaramdam ng kamay na humawak sa kanyang balikat. Kasunod nun ang malamig na hangin na bumalot sa kanyang katawan. Ate, ano bang ginagawa mo? JL? Bakit? Anong bakit? Ako nga ang dapat magtanong sa'yo kung bakit ka nandito sa labas ng bahay eh. Nagising kasi ako para magbanyo, tapos nakita kitang wala. Tapos nakabukas pa ang main door. Pagtingin ko sa labas, naglalakad ka na wala sa sarili. Sinundan kita para pigilan, pero tuloy-tuloy ka hanggang dito sa may puno ng balete. Ano bang gagawin mo rito? Ha? Balete? Oo, hayan oh. Nasa harapan mo. Ang layo-layo ng narating mo. Ay, bakit naman ako pupunta dito? Hala, ako talagang tatanungin. Ikaw naglakad papunta rito eh. Kanina, habang nasa sala ako, may mga magagandang babaeng nagsasayawan eh. Inaya ako at sumama lang naman ako. Pero hindi naman ako nagpunta rito. Naku po, naiengkanto ko na dahil sa kalokohan mo. Wala naman akong ginagawang kalokohan eh. Akala mo lang wala, pero meron. Che, ewan ko sa'yo. Umuwi na nga tayo at nagtatayuan na ang balahibo ko rito. Pagka-uwi nila ng bahay, siniguro ni JL na sarado ang mga pinto at hinarangan pa niya ito ng mga upuan. Sa pag-aakalang baka lumabas uli habang tulog si Bea. Hindi naman makatulog si Bea dahil sa pag-iisip kung ano nangyari sa kanya. Kinuha niya uli ang pabango sa bulsa ng kanyang pajama at inamoy ito. Napakunot ang noo niya dahil paubos na ang amoy kahit hindi naman nababawasan ng likido. Lumipas ang ilang araw at nilibang niya ang sarili sa pagbabantay sa tindahan nila ng bigasan. Dahil wala ang pamilya niya roon, malaya niyang nagagamit ang pabango. Halos maubos niya ito kakaspray niya sa katawan. Pero napansin niyang naiirita ang mga mamimili kapag nagpupunta sa tindahan. Kaya umaalis na lamang ang mga ito. Ilang araw ang lumipas at napansin niyang kaunti na lamang ang laman ng pabango.
Nagpunta siya sa klinik para humingi sa doktora. Wala namang kliyente sa klinik nung araw na yon, kaya diretso siyang pumasok sa loob. Tatawagin na sana niya si Mrs. Dolor nang matigilan dahil narinig niyang may nag-uusap na dalawang babae. Dahil sa kuryosidad, naisipan niyang makinig at palihim na sumilip. Sa isang silid na sa pag-aakala niya'y pahingahan ng doktora, nagulat siya sa itsura ng loob nito. Isa itong lihim na laboratorio. Ang galing mo talagang gumawa ng mga ganitong bagay, ano, Dok? Ang bango-bango ng pabango na to. Sa bagay, pabango kasi to kaya natural na mabango. Kung masama ang amoy, ang tawag na dito, pabaho. Magugustuhan ito ng mga customer mo. Nababanguhan sila dito at wala silang kaalam-alam na dahil sa pabango na to, nakakaranas sila ng hallucination. Hindi magtatagal. Maa-addict sila at paulit-ulit na pupunta dito para lang sa pabango. Hindi nila alam na ang laman ng botelya na to ay pinaghalong taba ng tao, dugo ng tao at laway ng isang mandarangkal. Pahingi ako ng isa ha. Gusto ko rin itong gawing pabango. Di ba, wala naman itong epekto sa atin? Gusto ko talaga ang amoy nito, Dok. Hindi pwede. Dok naman, ang damot lang. Para lang yan sa mga biktima natin. Para lalo silang mabaliw at paulit-ulit na pumunta dito sa klinik. Napansin mo ba si Ethel? Hibang na siya. Dahil sa kakaamoy niya sa pabango, paulit-ulit siyang pumupunta dito para humingi. Halos magmakaawa pa nga eh. Oo, nagbabayad pa nga ng malaking halaga para lang sa pabango na ito. At sa bawat punta niya, nakakakuha tayo ng taba at dugo. Mga mortal na mangmang talaga sila. Pero wala ka bang pabango na ginawa para sa kagaya natin? Meron. Ako pa ba? Yun! Isa ka talagang dakila. Napakatalino mo, Dok. Nasaan na? Pwedeng pahingi? Heto, napakaganda ng pabangon to. May tatago nito mula sa pangamoy ng mga tao ang tunay nating amoy. Parang amoy lang na mabangong bulaklak ang halimuyak natin sa pangamoy nila. Mahusay ka talaga, Dok. Kahit minsan umaalingasaw ang pagiging aswang natin. Lalo kapag kahihigop lang natin ang dugo, hindi na nila tayo maaamoy. Ganun na nga. Nakakakilig naman to. Makapag-spray nga ng kaunti. Mga halimaw nga talaga sila. Hindi panaginip ang mga narinig kong pag-uusap nila noon. Ano yun? May narinig akong nagsalita. Ang talas ng pandinig niya. Makaalis na nga. Saan mo balak pumunta, Miss Bea? Gaga! Mandarangkal ako't hindi palaka. Mandarangkal? Oo, alam kong narinig mo ng lahat ng pinag-usapan namin. Kaya kailangan mo ng manahimik ngayon. Hindi! Nagkakamali ka. Wala akong narinig. Kadarating ko nga lang eh. Pero mukhang busy kayo. Kaya aalis na lang ako ah. Babalik na lang po ako sa susunod na araw. Hindi ka na babalik dito. Po? Opo, hindi na talaga. Dahil hindi ka na makakaalis. Doc? Ano yan? Bitiwan mo ako! Parang awa mo na, Ate Dolor! Kailangan ko nang umuwi! Hinahanap na ako sa amin! Pakawalan mo ako, please! Hindi! Nagpupumigla si Bea mula sa pagkakahawak ni Mrs. Dolora. Pero nang makawala siya, bigla namang may tumusok sa kanyang hita. Nang tignan niya ito, ay nakita niya si Doktora na saktong binugbunot ang itinarak na injection sa kanya. Kasunod nun ay ang pagkawala ng kanyang malay. Nagising siya dahil sa mga boses sa paligid. Halos hindi siya makadilat dahil sa kakaibang liwanag na sumisilaw sa kanyang paningin. Naririnig ko na naman sila. Ang mga babaeng nagsasayawan. Nandito na naman sila.
Teka, hindi sila nandito. Kung hindi, ako ang nasa mundo nila. Anong nilalang sila? Kakaiba ang itsura nila. Matutulis ang tenga. Sino kayo? Nasaan ako? Hello? Dahil sa kanyang sigawa, biglang huminto sa pagsayaw ang magagandang babae. Nawala rin ang musikang sinasabayan nila ng pag-indak. Lahat sila'y nakatingin sa kanya. Titig na titig. Seryoso ang kanilang mukha. May isang napakunot ang noo habang pinapasadaan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Maya-maya, sa isang kumpas ng kamay nito, ay biglang nagbago ang lugar. Dinala siya sa isang malaking bulwagan kung saan tila may piging na nagaganap. Mayroong mahabang lamesang puno ng mga pagkain. Nandun na ang lahat ng pagkain gusto niyang tikman. At meron din namang pagkain na noon pa lamang niya nakita. Napatingin siya sa ibang babae nang kausapin siya nito. Sinabihan siya na hindi dapat siya naroon. Iniabot sa kanyang itim na kanin at sinabihan siyang bumalik na sa kanyang mundo bago pa mahuli ang lahat. Dahil sa takot, kinain niya ang itim na kanin. Maya-maya'y hinigop siya ng malakas na enerhiya hanggang sa narinig niya na ang boses ng dalawang babae. Ano na ang gagawin natin sa kanya, Dok? Papatayin na ba natin siya? Mukhang tumakas lang naman siya sa kanila. Hindi alam ng pamilya niya na nandito siya. Itago na lang natin para meron tayong pagkain. Uubusin natin ang dugo niya ng paunti-unti hanggang sa tuluyang mamatay. At kapag wala na siyang buhay, ibebenta natin siya sa mga balbal. Isa ka talagang dakilang negosyante, Dok. Naisip mo pa yun? Teka, mukhang nagigising na siya. Nasaan ako? Nakabalik na ba ako? Saan ka ba babalik, Iha? Wala ka namang babalikan. Dahil kusa ka namang nagpunta dito. Dito ka na. Mamamatay. Ha? Huwag po. Parang awa niyo na. Huwag niyo po akong papatayin. Tsaka, di ba mga doktor kayo? Hindi kayo dapat pumapatay ng tao. Dapat ay nagliligtas kayo ng buhay. Sinumpaan yung tungkulin yan. Tama ka naman. Kaso, dalawa ang sinumpaan namin. At mas matimbang ang isa. Ang alin po? Ang pagiging mandarangkal namin. Totoo nga ang sinabi ni JL. Mga aswang kayo. Pero, pwede pang magbago ang lahat. Pag-usapan natin to. Pakiusap. Hindi ako magsasalita. Hindi ako magsusumbong. Basta palayain niyo lang po ako. Dok, anong masasabi mo sa pakiusap niya? Dok, pagbigyan mo na ako. Pakiusap. Parang awa mo na. Dalhin natin siya sa basement. Yun na ang bago niyang silid habang nabubuhay siya. Narinig mo yon? Wag! Maawa kayo sa akin! Parang awa niyo na po! Gusto ko nang umuwi! Hayaan niyo na po akong umuwi! Isasakay kita sa wheelchair, ha? Kasi hindi ka makakalakad. Manhid ang katawan mo dahil sa laway namin. Ang laway ng isang mandarangkal ay parang anesthesia. Saka isa pa, nangihina ka pa. Pasensya na ha. Habang tulog ka kasi, kumuha uli kami ng dugo mo. Gutom kasi kami kanina kaya naparami yata ang pagsipsip ko. Kung hindi ako sinaway ni Doc, patay ka na ngayon. Bakit niyo ba ito ginagawa? Ano ba ang kasalanan ko sa inyo? Wala naman kaming dahilan. Kailangan lang naming mabuhay at maibsan ang gutom namin. Pero bakit tao pa? Dahil ganun yun. Wala na tayong magagawa doon. Ito na ang kalikasan natin. Tama na yan. Tayo na sa basement. Sige po, Doc. Panayang lingon ni Bea sa paligid habang itinutulak ni Mrs. Dolora ang wheelchair na inuupuan niya. Wala siyang ibang makita kundi ang mahabang hallway na habang lumalayo sila ay palamlam ng palamlam ang liwanag ng bumbilya sa kisame.
Padilim din ang padilim ang pintura ng dingding hanggang sa maging kulay itim na. Pinalot na siya ng takot nang makita ang dulong bahagi. Isa itong pinto na yari sa bakal. Pakiramdam na'y ipapasok siya sa Bartolina. Nang buksan ng doktora ang pinto, napapikit siya dahil ayaw niyang makita ang loob ng silid. Sinalubong siya ng malamig na temperatura at kakaibang amoy. Naghahalo ang lansa, nabubulok na laman at ang amoy ng pabangong ginagawa ni doktora. Nang itigil ni Mrs. Dolor ang wheelchair, dumilat na siya. Tumambad sa kanyang paningin ang silid na parang isang klinik. Napakaraming mga gamit pang ospital at ilang aparato ang naroon. Pero napasigaw siya nang makitang isang bangkay ng babae na nakahiga sa mahabang lamesang gawa sa metal. Ah? Huwag mo siyang katakutan. Patay na yan. Sabi nga nila, hindi dapat katakutan ang patay. Dapat yung buhay. Anong ginawa niyo sa kanya? Hindi kasi ako nakapagpigil eh. Naubos ko ang dugo niya. Kaya binawian siya ng buhay. Di bale, mawawala na rin yan dito. Maya-maya darating ang bayar niyan. Ibinenta na kasi yan ni Doc sa isang balbal. Balbal? Oo, isang uri ng aswang na kumakain naman ng bangkay. Kaya kapag namatay ka, sa kanila ka naman mapupunta. Ha, ang galing ano. Walang tapon sa aming mga aswang. Mga hayop kayo! Isa ba yung papuri? Salamat! Mga demonyo kayo! Abat nag-level up pa ang papuri? Nakakakilig naman! Pakawalan niyo na ako! Para niyo nang awa! Hinahanap na ako sa amin! Hindi consistent ang ugali mo. Mahinahon, tapos magagalit, tapos umiiyak. Dok, napapano kaya siya? Gutom na siya. Dalhan mo na maraming pagkain. Kailangan niyang tumaba para marami tayong makuhang taba sa kanya. Ah, gutom lang pala yun. Akala ko nababaliw na. Sige, Dok, ako nang bahala sa kanya. Pakakainin ko siya ng mabuti. Dahil hindi pa siya makagalaw, susubuan ko na lang. Kapag ayaw kumain, tutubuhan ko siya at padadaanin ko sa ilong ang pagkain niya. Ikaw na ang bahala sa kanya, ha? May kailangan lang akong gawin. Huwag mong tatangkaing sumipsip pa ng dugo. Kailangan nating pahabain ang buhay niya. Si Doc naman, busog pa naman ako ngayon. Siya naman ang bubusugin ko. Huwag kang mag-alala. Kailangan niyang tumaba ng husto para makakuha tayo ng sangkap para sa shampoo at lotion. Ay, alam mo, Bea, ang taba mo ay napakaganda para sa buhok at balat namin. Totoo! Kaya aalagaan kita. Patatabain kita ng husto. Sandali siyang iniwan ng dalawa pagkatapos kausapin. Nang makalis sila'y lalong binalot ng takot ang dalaga. Hindi niya matignan ang bangkay ng babae. Lalo siyang nanghina dahil sa takot. Hanggang sa nawala na naman siya ng malay. Nagising na naman siya sa isang lugar na parang paraiso. Nakaupo siya sa bato na nasa gilid ng isang ilog. Banayad ang ihip ng hangin. At hindi siya nakakaramdam ng takot. Nakilala niya na ang pakiramdam niyang yun. Inisip niyang naroon na naman siya sa kakaibang mundo. At hindi nga siya nagkamali. Kasama niyang napakagandang babae na nagbigay sa kanya ng itim na kanin. Umiyak siya sa babae at humingi ng tulong. Pagkatapos niya itong kausapin, binigyan siya nito ng kakaibang kanin. Kulay puti ito at nagliliwanag. Hindi siya nagdalawang isip na kunin ito at kainin. Napapikit pa siya dahil naramdaman niya ang kakaibang lakas dulot ng kanin sa kanyang katawan. Pagkatapos ay naramdaman niyang may marahas na sumampal sa kanya. Pagdilat niya, mukha ni Mrs. Dolor ang tumambad sa kanya na nag-aalala. Walang hiya ka? Tinakot mo ako? Oh,
2 araw kang hindi nagkakamalay. Akala ko mamamatay ka rin. Para pumupuslit lang ako ng pagsipsip ng dugo sa'yo Hindi ka na nagigising. Bakit ba napakahina ninyong mga tao? Mga wala kayong kwenta? Pero ngayong gising ka na, kailangan mo kumain ha. Kailangang maibalik ang lakas mo. Kung ayaw mo, talagang tutubuhan kita. Pakawalan mo na ako. Parang awa mo na po. Hindi nga pwede. Marami ka nang alam. Kung wala kang alam at tatapos ang session mo, makakalaya ka sana. Kasi, hindi naman talaga kami pumapatay ng tao. Kaya lang, mahihina ang katawan na nakukuha namin. Kaya, namamatay sila. Hindi ako magsasalita, Ate Dolor. Pangako, hayaan mo lang akong makauwi at mabuhay. Hindi na kami naniniwala sa salita ng mga tao Minsan na kaming nagtiwala. Wala kaming napala. Napahamak lang kami. Kaya hindi na kami muling magtitiwala. Hindi na kahit kailan. Lalo pa nawalan kami ng mga mahal sa buhay. Dahil sa kasakiman ng tao. Pero hindi naman ako masama. Tutupad ako sa pangako. Nako, bato na ang puso namin, Iha. Kahit lumuhod ka pa at lumuha ng dugo, wala ka nang magagawa. Sisip-sipin ko lang ang dugong iluluha mo kasi sayang yun. Pagkatapos magsalita ng babae, ay tumalikod na ito para kunin ang isang lamesang may pagkain. Sinamantala yun ni Bea. Sinubukan niyang kumilos at nagulat siyang nakakagalaw siya. Bumalik ang lakas niya na parabang hindi siya nang hina. Naalala niya ang mahiwagang kanin na totoong nakatulong sa kanya. Pero bago niya isipin ang mga hiwagang nangyari, mas inuna niyang iligtas ang sarili. Mabilis siyang tumayot dinampot ang isang upuan. Inihampas niya ito kay Mrs. Dolor habang nakatalikod. Nawala ng malay ang babae. Dali-dali niyang kinuha ang kutsilo sa ibabaw ng mesa at saka binuksan ang pinto. Napangiti siya dahil hindi ito nakalak. Walang lingon niyang tinakbo ang mahabang hallway. Palinga-linga muna siya sa labas para siguruhing wala si doktora. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumakbo para tumakas nang masiguro na walang nakaabang. Pero laking pagtataka niya dahil paglabas niya ay isang gubat ang kanyang nakita. Nang lingunin niya ang pinanggalingan, doon niya lamang nalaman na dinala pala siya sa ibang lugar. Tumakbo siya kahit hindi alam kung saan pupunta. Bawat hakbang niya ay kasabay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pero maya-maya ay may isang malaking ibon ang lumilipad sa ere na parabang sinusundan siya. Dali-dali siyang naghanap ng matataguan. Sumuot siya sa mga damo at baging na hindi napansing may mga tinik. Hinayaan niyang makaalis ang malaking ibon bago lumabas sa pinagtataguan. Ilang minuto siyang naghintay at nang malamang wala na ang ibon ay saka siya lumabas. Pero isang pamilyar na boses na naman ang kanyang narinig na umaalingaw-ngaw sa gubat. Bea! Bumalik ka na! Hindi ka mabubuhay sa gubat na to. Maraming mababangis na hayop dito. Mas ligtas ka sa akin. Huwag ka na magtago. Makikita rin naman kita kahit saan ka pa magpunta. Kabisado ko na ang dugo mo. Naaamoy kita. Marami kang sugat. Puisit! Nagkasugat ako dahil sa mga tinik ng baging. Kaya naaamoy niya ang dugo ko. Saan ako pupunta ngayon? Ano nang gagawin ko? Hindi niya ako pwedeng makita. Pag-usap tayo, Bea. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Pero syempre may kondisyon. Simple lang naman. Pumayag ka lang na maging kagaya namin. Maging isang mandarangkal. Kapag naging aswang ka, hindi na kita pahihirapan. Magiging magkakampi na tayo. Ngayon ko lang to gagawin. Dahil magaan ang loob ko sa'yo. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Inalam ko lahat ang tungkol sa'yo. Dumaan din ako sa pambubuli ng mga tao.
Kaya ramdam kita, Bea. Kaya hindi tayo dapat maging magkaaway. Dapat nga maging magkakampi tayo eh. Gusto mo ba yon? Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag na maging halimaw. Nek-nek mo. Pero saan naman ako pupunta? Naliligaw na ako sa gubat. Muling tumakbo si Bea palayo sa doktora. Pero dinig na dinig pa rin niya ang mga kaluskos na ginagawa nito sa damuhan habang hinahagilap siya. Kahit natatakot ay mas pinili niyang maging matapang para makapag-isip ng paraan. Mahigpit niyang hawak ang patalim at tinatalasan ng pakiramdam at pandinig sa biglang pag-atake ng halimaw. Pero dahil nakatuon lamang ang atensyon niya sa doktora, hindi niya namalayan ang ibang kalaban. Bigla na lamang may sumunggab sa kanya, dahilan para mapahiga siya sa lupa. Nanlaki ang mga mata niya nang malaman kung sino ito. Pero hindi na siya makalis dahil bigla na lamang pumaibabaw sa kanya ang nilalang at malakas siyang sinakal. Ang lakas ng pagkakahampas mo sa akin ng bangko. Pero ang pagkakamali mo lang, hindi mo pa ako tinuluyan. Binukulan mo lang ako. Tingnan mong likod ko. Nagmukha na akong kuba. Bagay naman sa'yo eh. Dapat nga matuwa ka pa. Sumasagot ka na ngayon. Tumatapang ka na ha? Sandali nga. Bakit parang malakas ka ngayon? Di ba dapat nangihina ka? Lantang gulay ka na kanina. Paanong ganito ka kalakas ngayon? Surprise! Nagpapanggap ka lang ba na nangihina? Mahusay ka palang artista. Mali ka. Kahit ako, hindi ko rin maipaliwanag ang mga nangyayari. Pero hindi na yun mahalaga ngayon. Hindi na yun mahalaga ngayon dahil ang mahalaga, tuluyan ka ng mamamatay. Hindi mo magagawa yon! Mabilis na kinagat ni Bea ang braso ni Mrs. Dolora, dahilan para mabitiwan siya nito. Pagkatapos ay kaagad niya itong sinipa para makalayo siya. Gumapang siya para mailayo ang sarili. Pero natigilan siya dahil sa malakas na pagtawa ng babae. Para na itong nababaliw sa tuwa. Nang lingunin niya ito, doon niya nakita ang porma ng katawan nito na para bang may kung anong ginagawa. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang namumula na ang mga mata nito. Naglalaway ng malapot hanggang sa ang dilay unti-unting humaba na abot hanggang sa lupa. Umatungal ito na para bang nasasaktan habang naglalabasan ng matutulis na kuko sa kamay. Humaba rin at naging sabog ang buhok nito. Pumulubot ang balat na lalong ikinapangit ng kanyang itsura at ang mga ugat sa katawan ay umalsa na parang nagngangalit. Ano yan? Halimaw! Surprise! Titigan mong mabuti ang anyo ng isang mandarangkal, Bea. Dahil ito na ang huling beses na makikita mo ang anyong ito. Pagkatapos nito ay ang kamatayan mo na ang kasunod. Ikaw ang pinakamapalad sa lahat ng naging biktima namin. Kasi nakita mo ang tunay naming anyo. Samantalang ang iba namatay nang hindi ito nakikita. Sus ko! Mas maswerte pa nga sila dahil hindi nakita ang pangit mong itsura. Ako, kahit siguro multo na ako, babangungutin pa ako dahil nakita ko ang kapangitan mo, sira ulo! Natutuwa ako at may ganyan ka palang ugali. Mas kinikilig akong patayin ka. Sisipsipin kong dugo mo ng paunti-unti hanggang sa tuluyan ka mamatay na dilat ang mga mata. Nek-nek mo! Mabilis na tumakbo si Bea para tumakas. Pero mas mabilis ang kilos ng aswang. Nadambahan siya nito bago pa makalayo. Mas dumoble ang bigat ng halimaw kaya hindi niya ito maitulak. Hawak pa nito ang dalawa niyang kamay habang nakaibabaw sa kanya.
Bumuka sa tuwa ang bibig ni Mrs. Dolora at muling lumawit ang mahaba nitong dila kasabay ng pagtulo ng malapot na laway. Panay ang iwas ni Bea ng kanyang mukha dahil sa pandidire. Ilang beses niyang ibinaling-baling ang ulo para iwasan ang mahabang dila na pilit hinahagilap ang ugat sa kanyang leeg. Nang di na siya makatiis, kahit nandidire kinagat niya ang nakalawit na dila ng aswang. Dahilan para umatungal ito sa galit. Mabilis na lumayo si Mrs. Dolora habang iniinda ang ginawa sa kanya. Bago pa ito muling sumugod, hinagilap ni Bea ang patalim na nabitiwan. Walang hiya kang babae ka! Sa dami ng kakagatin mo, dila ko pa! Abale! Iniiwasan ko na nga! Pilit mo pang inilalapit! Pero may solusyon ako para mawala ang sakit na nararamdaman mo sa dila mo! At ano naman ang binabalak mo, babae? Putulin na natin yan! Mas okay din na maging pipi ka! Wala ka namang sinasabing maganda! Dali-daling inatake ni Bea ang aswang bago pa ito makasugod. Dinambahan niya ito para tumumba sa lupa. Sa kanya ito inupuan. Pilit siya nitong kinakalmot pero pinagsasasaksak niya ang magkabilang braso nito. Habang umaatungal sa sakit ang aswang, ay sa kanya hinugot ang mahabang dila nito at walang awang pinutol. Malakas siyang sinipa ni Mrs. Dolora, dahilan para tumilapon siya at dumausdos sa lupa. Huminto ang katawan niya nang may tumapak sa kanya. Pag-angat niya ng mukha, ay nakita niya ang doktora na masama ang tingin sa kanya. Hindi na tayo dapat naglalaro, Bea. Tama ka. Walang hiya, mamahay yan! Minunol lang nila ako. Naging miminang ulo ako. Mano na ako mga masimsip ng nungunin na. Ito na nga ako mamamatay. Hindi na kita maintindihan ngayon, Mrs. Dolor. Bakit naman kasi pinaputol mo ang dila mo sa babaeng to eh? Isa lang siyang mortal. Paano kanya natalo? Hindi ko alam. Mas malanga siya ngayon. Nangangaiba ang lakas niya. Ay, huwag ka na nga magsalita. Sumasakit lang ang ulo ko sa pag-unawa sa'yo eh. Ikaw naman babae, marami ka ng kasalanan sa amin. Kailangan mo na talagang makipagkita sa lalaking may hawak ng tandang. Ikumusta mo na lang ako sa kanya. Kapag ba ikaw ang namatay, may San Pedro din kayo? Kasi sa tingin ko, ikaw ang makikipagkita sa kanya. Kaya magkumustahan na lang kayo! Mabilis na hinawakan ni Bea ang binti ng babae, saka ito binalibag. Dinampot niya ang putol na sanga at saka pinagahampas sa mandarangkal. Bumalikwas ang aswang at inatake si Bea. Galit nitong pinagkakalmot ang dalaga. Panay naman ang salag ni Bea gamit ang kanyang mga braso, kaya ito ang napuruhan ng sugat. Dahil sa nagtatalsikan niyang dugo, lalong nabaliw sa tuwa ang mandarangkal. Hindi na ito nakapag-isip ng tama. Kinuha na ni Bea ang pagkakataong yun para umatake. Pinagsasampal niya ang doktora, pero isang sampal lamang sa kanya ay bumagsak siya sa lupa na halos tumabingi ang kanyang mukha. Hindi pa siya nakakabangon nang maramdaman niya ang tila karayom na tumusok sa kanyang leeg. Nang hawakan niya ito, ay naramdaman niyang malapot na likido. Doon niya nalaman na sinisip-sip na ng aswang ang kanyang dugo. Dito ka na mamamatay sa gubat na to, Bea! Hindi ka pa kasi pumayag sa alok kong maging kakampi. Pero ngayon, kahit gustuhin mo pa, wala ka nang magagawa. Ako na ang magdedesisyon at gusto ko mamatay ka na! Hindi ako babayag! Hindi pa ako nakakapag-asawa! Gusto ko baka magkaanak eh! Sira ulo ka! Ang gusto ko lang naman, pumayat para magkanobyo na! Pero mga hulang giyang aswang ang nasumpungan ko! Hindi mo na matutupad ang pangarap mo! Baka yung sa'yo ang hindi na matutupad! Inawakan ni Bea ang dila ng aswang at ipinulupot sa kanyang kamao. Sa kanya pinilit na abutin ang patalima nang makita ito sa malapit. Nang madampot niya yun ay kaagad niyang pinutol ang dila ng aswang.
Gigil na gigil siya sa galit. Napabalikwas palayo ang doktora habang umaatungal sa sakit. Tumayo naman si Bea at galit na inihagis ang kaputol na dila sa aswang. Ito na ang huli nating pagkikita. Tsaka, hindi na tayo pwedeng mag-usap. Kasi, hindi ko rin naman kayo maiintindihan. Hindi ako nakikipag-usap sa mga aswang nangonga. Mga buwisit kayo. Ito na ang pinakamahaba kong bangungot habang gising. Hindi na paghandaan ni Bea ang biglang pag-atake ni Mrs. Dolora. Dinamba siya nito, dahilan para mawala ang kanyang balanse. Sabay silang dumausdos sa lupa dahil sa lakas ng pagdamba ng aswang. Tuloy-tuloy silang nahulog sa bangin at magkahiwalay ang pinatunguhan. Bumagsak si Bea sa ibaba kung saan mayroong ilog. Hindi na niya maigalaw ang katawan dahil sa pinsala. Napatingala na lamang siya sa langit habang umuusan ng mahinang salita. Hindi nga ako nilapan ng mga aswang. Pero mukhang dito na ako mamamatay. Tay, Nay, Kuya, pasensya na po sa katigasan ng ulo ko. Kung mabubuhay pa ako at makakabalik sa inyo, hindi na ako maghahangad na pumayat. JL, tatanggapin ko na ang sinabi mong dapat tanggapin ko ang sarili ko kung ano ako, kung ano ang itsura ko. At kapag may gusto akong makuha, magsumikap at kunin sa tamang paraan. Pero wala na yata akong panahon para mag-exercise, kagaya ng sabi mo. Patawad kung hindi na ako makakauwi. Pero gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang umuwi sa atin. Gusto ko pa kayong makasama. Tulungan niyo ako. Habang nagsusumamoy natigilan siya nang may humarang sa pagtitig niya sa langit. Nakilala niya ito. Siya ang babaeng palaging nagbibigay sa kanya ng kanin. Ikaw, mukhang nananaginip na naman nga ako. Kasi nandito ka na naman. Bibigyan mo na naman ba ako ng kanin? Anong kulay naman ngayon? Pero mukhang hindi ko na yan makakain. Pero salamat sa lahat ng tulong mo, ha? Hindi ko man alam kung totoo ka o kung sino ka. Pero malaki ang naitulong mo sa akin. Kaya nga lang, mukhang hanggang dito na lang ako. Salamat sa malasakit. Ano yung inaabot mo sa akin? Kung kanin yan, total, huling kain ko na naman to. Pwede bang samahan mo na ng ulam? Yung lechon sana, ha? Para masaya naman ako sa huling araw ko sa mundo. Inabot niya ang kamay ng babae. Titig na titig siya sa maamo nitong mukha. Napakaganda ng ngiti nito na para bang nakakita siya ng anghel. Pero nang hawakan niya ang kamay nito, nakaramdam siya ng kakaibang init. Isang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan na para bang binigyan siya ng panibagong lakas. Pero ang paligid ay binalot ng sobrang liwanag na naging dahilan ng kanyang pagpikit.
hanggang sa naramdaman niyang lumutang ang kanyang katawan na nabingi siya sa katahimikan. Ilang segundo rin itong nangyari hanggang sa unti-unti na siyang nakakarinig. Nadidinig niya na ang boses ng kanyang pamilya. Ate! Ate, gumising ka! Hindi ka pwedeng mamatay! Ate! Anak ko, parang awa mo na. Bumalik ka sa amin. Kung naririnig mo kami, sundan mo ang boses namin. Bumalik ka sa amin, anak. Bea? Bea, anak! Gumising ka na! Ang tatay mo ito! Halika na, umuwi ka na! Sinusundo ka na namin, anak! Sumama ka sa amin! Huwag ka matakot! Uuwi na tayo! Uuwi na. Ate? Ate, talaga bang nagsasalita ka? Ulitin mo nga! Isa pa! Nay! Tay! JL! Ate! Nagsasalita ka na! Nandito ka na! Nakabalik ka na! Sandali nga. Huwag mo akong yakapin. Ang higpit eh. Nahihirapan akong huminga. Anak, salamat at bumalik ka na. Ano ba nangyari, Bea? Natagpuan ka ng isang lalaki nagpapaligo ng kalabaw sa ilog. Wala kang malay doon. Bakit ka napadpad doon? Buti na lamang at malapit ang bahay ng Mang Enteng sa lugar na yon. Nagamot ka niya kaagad. Mang Enteng? Oo, ate. Albularyo siya. Ang sabi niya, nasa mundo ka rin ng mga engkanto at ilang araw ka na doon. Nagsagawa siya ng ritual para sunduin ka. Tapos kausapin ka rin namin para makabalik ka na. Kasi kapag narinig mo raw ang boses namin, uuwi ka na. Bakit ka ba sumama sa mga engkanto? Engkanto? Ang alam ko, aswang ang kasama ko. Hindi engkanto. Pero ano? may babae nga na nagpakita sa akin. Hindi ko alam. Pero palagi akong napupunta sa lugar nila. Baka si Xavi yun. Xavi? Sino naman yun, tay? Ang ate mo kasi, ipinanganak na may kakambal na engkanto. Tapos ang ate mo nun palaging hinihimatay. Yung pala'y sinusundo ng kakambal niya para makipaglaro sa kanya. Palagi namin siyang dinadala sa albularyo para bawiin. Tapos nag-alay kami para hindi na siya sunduin. Mula noon hindi na nangyari yun. Akala namin hindi na mauulit. Pero sinusundo ka pala niya ulit. Bakit ngayon nyo lang po sinabi yan? Binaon na namin yung salimot kasi nga hindi na naulit. Pero hindi po niya ako sinundo. Ako ang bigla na lang napunta doon. Akala ko panaginip. Pero hindi pala. Totoo pala yun. Kung ano man yun, ang mahalagay nandito ka na ulit sa amin, anak. Bago umuwi ang mag-anak, ay nagsagawa sila ng ritual at pag-aalay sa pangunguna ng albularyong si Mang Enteng. Nagpasalamat sila sa engkantong kakambal ni Bea at nakiusap din sila na wag na siyang susunduin. Pero habang ginagawa ang ritual, taos-pusong nagpasalamat si Bea sa engkanto. Noon lamang niya nalaman kung sino ito at ano ang kinalaman nito sa buhay niya. Inakala niyang bangungot lamang ang mga nangyari. Pero hindi pala. Alam na rin niya na totoo ang mga mandarangkal at gusto siyang patayin. At dahil sa kanyang kakambal na engkanto ay nakaligtas siya. Matapos ang ritual ay umuwi na rin sila. Habang pauwi ay panay ang tanong ni JL sa kanya kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi ang sinabi lamang ng manggagamot ay nasa mundo siya ng mga engkanto. Hindi na maikwento ni Bea ang kabuuan ng nangyari sa kanya. Ayaw na rin niyang sabihin pa ang tungkol doon. Bukod na alam niyang hindi naman maniniwala ang kanyang pamilya na inaswang siya. Gusto na lamang niyang ibaon sa limot ang lahat. At mangyayari lamang yon kapag siya mismo ang unang tatahimik. Lumipas ang ilang araw. Bumalik na sa normal ang buhay niya. Nabalitaan niya rin mula sa mga tsismosa sa kanila na nagsarado ng biglaan ng klinik na nagsasagawa ng liposuction. Bahagya siyang napangiti. Matapos isipin na hindi na talaga magpapakita ang dalawang aswang dahil wala nang makakaintindi sa kanila. Hindi na rin sila makapambibiktima pa
dahil wala na silang dila. Ate, Oh, bakit? tulala ka kasi. Ano na naman ang nangyayari sa'yo? Wala. May iniisip lang. Nako po, baka naghahanap ka na naman ng bagong klinik ha. Buti na lang talaga nagsarado na yung pinupuntahan mo. Masama kasi kutob ko ron eh. At mabuti talaga na hindi ka na bumalik dun. Oo, hindi na talaga ako babalik. Kasi naisip ko, tama ka naman eh. Saan? Dapat nga mag-exercise na lang ako at mag-diet kung gusto kong pumayat. Samahan mo ko? Saan? Mag-diet? Hindi naman ako mataba. Tangi, mag-jogging tayo bukas ha? Bago sumikat ang araw. Ah, pag ganyan, paig ako. Pero, para kang mantika kung matulog eh. Makakapag-jogging ba tayo niyan? E di gisingin mo ko. Iihiyan kita para magising ka. Ang bastos mo naman. Isusumbong kita kay nanay. Sumbungera ka naman talaga eh. Gusto mo samahan pa kita eh. Halika, punta tayo sa Ano ba, kanila. JL? Bitiwan mo nga ako. Eh di ba magsusumbong ka? Sasamahan na nga kita eh, ayaw pa. Para kang sira. Tapos sira pa ako ngayon? Ay naku, ang gulo mong kausap talaga. Natutong makontento si Bea sa kanyang itsura. Pero itinuloy nilang magkapatid ang usapan. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw ay nagja-jogging sila. Minsan naman ay biking. Ganun ang banding ng magkapatid bago sila magsimula ng trabaho. Nagbabantay pa rin si Bea ng kanilang bigasan habang si JL ay nagmamaneho pa rin ng truck sa rice mill. Napalago ng magkapatid ang kanilang munting negosyo. Kaya na magretiro ang kanilang ama sa trabaho nito. Sila na nagtaguyod para sa kanilang pamilya. Nagkaasawa si JL makalipas ang ilang taon. Masaya naman si Bea para sa kapatid. Pero kinainis lamang niya ay naunaan pa siya nitong magpakasal. Pero lumipas ang ilang buwan. Nakilala na rin niya ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Isa itong dayong doktor sa kanilang lugar. Dahil nagkatroma na si Bea sa mga doktora, nahirapan siyang pakiharapan ng lalaki. Naging masugid naman niya itong manliligaw. Kaya kalaunan ay sinagot na rin ito ng dalaga. Nasa lahi talaga nila ang maging tabain. Pero kahit na ganun ang katawan niya, tanggap na niya ang sarili niya. At doon niya nalaman na kapag natanggap mo kung ano ka at kontento ka kung sino ka, matatanggap ka na rin ng iba. Sa kanyang karanasan, natutunan niya na ang tunay na pananampalataya sa itaas at ang pagmamahal ng pamilya ang tunay na kaligayahan sa buhay. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Rocky Manuge from San Fernando, Pampanga. Hi po kay Prince Berlin Culet Monsalud from Subic, Zambales. Hi po kay Elizabeth Dunca from Pampanga. Hi po kay Cliven Dubalan. Shout out kay Billy Ray, Jenny May, and Ray Buendia from Lucy Buendia ng Nueva Ecija. Kamusta po kayo? Hi po kay Vivian Lising ng Tagaloan, Misamis Oriental. Hi kay Mamiliana Nalugon. Hi kay Analisa Valero from Limay, Bataan. Hi po kay Josefina Fuelas from Pasig City. Hi kay Cristina Peru from Pasig City. Hi kay Rosaline Asenas. Hi kay Kael Montoya. Shout out po sa Meraki family. Galing po kay Mary Lai. Kamusta po kayo? Alright. Marami pong salamat sa inyo and God bless all of you.